Yun nga mga koys, kung nakikita nyo, ito nga yung breeding cage natin. So kasama natin ngayon, ililipat nga natin. Kagabi nga, inaayos ko na to. Yan, medyo madamo kasi dito para mas lalas natin silang makita. Kasi ililipat natin dito. Napagpasyahan ko din mga ka-birdie na ayos nito. Nakikita nyo mga ka-birdie, marami na tong sira. Hindi na natin maiakyat sa taas o hindi na tayo makaakyat. Kaya papalitan natin ito. Yan, kung nakikita nyo ito. Medyo matibay ito. Kung nakikita nyo, nahapakan talaga natin to. Yan o. Nakakakyat pa tayo yan o. Kaya ito yung gagamitin natin mga koys. So tara. Kaya dito sa pagharap ko, dala-dala ko na yung martilyo para agad na natin makalag itong lumang hagdanan natin. Napakarupok na nito mga ka-birdie. Kung aapakan natin to, baka madisgrasya pa tayo. Baka imbis na maganda yung pagbabalik natin, pilay yung aabutin natin. Dito tinanggal ko na yung pinakahagdanan. Pagkatapos nun, sinunod ko na yung pinaka-landing. Sobrang rupok na nito mga ka-birdie, kaya kailangan na natin talagang palitan. Tinabi na namin ito mga ka-birdie para maiayos na namin yung bagong hagdanan. Nagwalis na rin kami mga koys para matanggal yung mga kalat sa paligid. Ngayon mga koys, dito natin ilalagay yung pinaka-breeding cage natin para makapag-breed na tayo. So abangan nyo yung mga i-breed natin. So sasabak tayo ulit sa karera. So ito mga ka-birdie, nililinis ko siya ngayon para siyempre maganda naman tignan. So ito na yung magiging hagdanan ng loft natin. Ganito yung magiging itsura niya. Hindi na kaya ng dati, bamboo nga, diba? Pero ito, medyo matibay naman to, makakit natin. Mga susunod na video mga ka-birdie, ito nga ayusin natin. Siyempre kung rumupok na din yung mismong hagdanan, rumupok na din yung mga sahig nitong loft natin. At kung nakikita nyo, marami na yung bali-bali sa mga sahig niya. Kaya kailangan na natin talagang palitan. Pagkatapos nun mga ka-birdie, pinagplanuhan na namin kung paano namin mailalabas itong breeding cage natin. At yun na nga, dali-dali na namin itong binuhat para mailabas na namin. Sa totoo lang, hindi ito ganun kagaan, kaya nga pahinto-hinto kami sa pagbuhat. At lalo na babae yung kasama natin na si Loop Girl Kutak. Pero kahit ganun pa man, pinagpatuloy namin yung paglabas nitong breeding cage natin. At kung nakikita nyo nga, nailabas na namin siya. Yun nga lang, dahil may kabigatan, hiningal kami dito. At syempre, para di malito, si Loop Girl Kutak, sumenyas ako na magbabanda siya dito. Kaya para matapos na, tinuloy na namin yung pagbubuhat. Pero sabi ko, hindi yun kanong kagaan, kaya nagpahinga muna kami. Kaya nang itinuloy na namin yung pagbubuhat, meron na naman kaming isang problema. Hindi ito kasya sa paglilipatan natin. Kaya dito, napilitan kaming iusog namin yung pinaka-stock cage para magkasya naman itong breeding cage natin. Gaya ng breeding cage natin, hindi ito ganun kagaan. Kaya nga, paunti-unti lang yung pag-angat namin. Dito, naisipan ko talagang ilipat yung stock cage natin at saka yung breeding cage natin para makita talaga ng mga viewers natin yung mga kalapati natin. Dahil alam ko, hindi lang ako yung nakamiss sa kanila. Lalong-lalo na si Bito at yung mga ibang ibon pa dito. At ito na nga mga ka-birdie, inangat na natin yung breeding cage natin para maiposisyon na natin dito sa paglalagyan. Pero masikip pa rin. Kung nakikita nyo, parang naipit na ako dun sa gilid. Pero parang dahil kasya na, tinry ko munang itulak. At yan mga ka-birdie, kung nakikita nyo, parang sinukat. Saktong-sakto yung breeding cage natin. At eksakto din, maganda yung lightings dito. At sa umaga, hindi ganun kainit na pwede natin talagang tambayan. Pwede tayo ditong magkape. O kaya yung favorite ko na chocolate coffee. Ayan mga koys, nailipat na natin. Sa successful natin nailipat. Yun nga lang, may sobra siya yan, oh. Pero ito yung hagdanan natin. Tatry natin kung kakasya. So ayan yung hagdanan natin mga ka-birdie. Pwede tayong makaakyat hanggang dito. Kasi hindi na natin nagagawa yung tulad dati. Yan, pakita mo, Loop Girl Kutak. So, hindi na natin nagagawa yung tulad dati. Ayusin pa natin to. So marami talaga sira ngayon yung loft natin. Nalalagyan pa natin to ng isang ibon sa pagkakaalam ko. Nakakapasok na ako ngayon. Yung nga lang masikip to. Hindi to gaya ng dati. At dahil nga nailipat na natin, sinubukan ko naman tanggalin yung pinaka-poop tray nito. At grabe, ang dami talagang poop nito dahil napakatagal na mula nung tinanggal natin nito. Kaya ito, pudpudan na naman tumalala. Sa bagay, hindi natin masisisi dahil sobrang na talagang tagal mula nung kinudkud natin ito. Kaya ngayon, babawi tayo at lilinisin natin yung loft at aayusin natin. At ito nga pala yung mga tatlong pa-shoutout natin. Shoutout nga pala kay Julius o Julius Toting. Shoutout din pala sa kumare ko, Katrina Ambrosio. At ang panguli sa lahat, ang kaklase ko nga pala na si Rusty Bautista Pinlac. Okay na yun nagsha-shoutout pala ako sa mga unang 10 na magpapa-shoutout. O paano ba yan? Mukhang nasayang ko na naman yung 4 na minuto nyo. I love you all. Paalam!